Ito ay pinagpala ng Panginoon. Hindi lahat ng nakakaranas ng ginhawa sa buhay pinagpapala ng Panginoon. Lalo na daw yung malapit sa Panginoon, siya ang sinusubok. Di po ba? Maraming pagsubok. Kailangang mabata natin itong mga pagsubok na ito. Nakita ko si Nanay Nida may kasamang bago. Si Sister Emma, long time no see. No see, long time. Welcome sa ating Sabbath School. Si Nanay, tinanong ko po yung pangalan niya, Nanay Sigundina. Wow! Panahon pa talaga ng mga panahon. Yan ang mga pangalan talaga, di po ba? Yan ang mga pangalan na nakatatak sa atin. Na yun yung mga pangalan na ang hahaba. Na kumbaga, kukuha natin ay parang galit yung mga magulang natin. Katulad ng pangalan ko, Rosaline. Kaya pag tinawag ako ng Rosaline, parang galit sa akin si tatay at si inay. Kasi sanay ako ng ining. Ganon. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Brother Orbit, sabi nga pala ni Nanay Nida, sa panahon ng ating revival, marami siyang mai-invite. So, kailangan natin silang suportahan. Siguro pamasahe, magtataksi na lang daw siya. So, marami po siyang mai-invite. Ako din po may mai-invite. Sana walang hadlang. Ito po ay lagi nating isama sa dalangin at isinasama ko po sa dalangin na maging magtagumpay ang ating gawain na ito. Tayo po mga kapatid ay magsama-sama, hindi tayo tagapakinig lamang. So, gusto kong basahin sa inyo ang aklat ng Santiago 1:22. Ito po ay pagpapasulong, promotion, o ikasisigla ng bawat isa, o palaala sa bawat isa. Happy Sabbath sa ating lahat po. Buksan po natin ang Santiago. Gustong-gusto ko po itong aklat ni Santiago. Puro ito payo. Parang paalaala. Pasalamat tayo, may mga lingkod tayo na itinalaga sa panahon ang Panginoon ay umakyat na, meron na siyang mga itinalaga dito ng mga apostol at mga nagpapahayag ng salita na ginagamit. Napakaganda yung kanilang payo. Di po ba? Basahin po natin at tatawag ako ng mga tatlo para magpaliwanag. Ito po ay Sabbath School, kailangan may enumeration. Babasahin ko po. Dalawa po yung hahawakan kong Bible para mabilis translation para mabilis nating maunawaan. Isinalin ito sa madaling pagkaunawa sa magandang balita po. Pero sa atin pong Bible, dito sa atin sa CLC, ito po yung nakalagay. Ngunit, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ano po ba? Ano daw po ang papel ng tagapakinig? Para daw pong ano? Yun, para tayong salamin na nakikita lang natin yung mukha natin kapag tayo ay nakaharap. Pero kapag tayo ay tumalikod na, nalilimutan na natin yung ating anyo. Ganyan yung papel at yun yung ating karakter. At kapag tayo ay naging tagapakinig lamang, ngunit hindi natin tinutupad, tayo daw po ay ano? Dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi po ba? Yan po ay kadalasan nating nagiging papel sa buhay. Minsan nga dito pa nagsisermon. Wow, ang sarap makinig habang nagsisermon, lalo na kapag divine, yung mga speaker natin na ang gagaling. Di po ba? Habang sila ay nagsasalita, parang inganyo ka. Pero paglabas natin ng simbahan, o matapos nating marinig, di po ba? Nawawala. Hindi natin naiisa kabuhayan. Nagiging tagapakinig lamang tayo at dinadaya natin ang ating mga sarili. So gusto ko pong sa inyong kaunawaan, inyo pong dagdagan ang ating talata na ngayong nabasa. Gusto ko pong pangunahan tayo ni Doc Umbaw. Tatlo lang po ang kukunin ko. Kung ano po ang inyong pagkaunawa. Happy Sabbath po.
Ang pagkaunawa ko po dun sa verse po na yun, nung binabasa ko noon pa, yung salamin kasi, parang yan yung batas eh. Parang pinapakita sa iyo kung ano yung pagkakamali. Yes. So magre-reflect yung itsura mo doon. Tapos kumbaga, nakita mo, may muta ako ngayon, may laway-laway pa ako. Tapos, tumalikod ka na lang, wala kang ginawa. So parang yun ang pag-unawa ko. Parang kinalimutan mo lang. Tumingin ka lang, reflection, pero wala ka namang ginawa. Oo, wala kang ginawa. Ayan, pagkaunawa ko. Kasi nga, ang totoong pananampalataya, merong resulta. Oh. So in the first place, pag wala talagang resulta, ibig sabihin talaga, wala ka talagang pananampalataya. Simula pa lang. So ilang ibig sabihin ni James, hindi ibig sabihin na kailangan mo ng gawa. Gawa para mailigtas ka. Kundi, pananampalataya na nagre-resulta sa gawa. Yes. Ayan yung katotohanan. Ha? Para mapakita natin. Makita may tunay kasi. talagang pananampalataya. Sunod natin si Nanay Nida. Sa akin, ang kahulugan ng text na yon, sabi nga ay, pag tingin mo sa inyong sarili, makikita mo ngayon kung ano yung diferensya ng iyong muka. Diba? Katulad din niya na pagka tayo tumingin sa utos ng Diyos, makikita natin yung prinsipyo ng Diyos. Kung itong prinsipyong ito, atin itong sinusunod. Bagamat itong kautosan niya, hindi tayo liligtas. Kung ituturo ka lang sa magliligtas, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. So, ang kautosan ng Diyos, parang salamin natin yan kung ang relasyon natin sa Diyos at sa tao ay tama. Yan. Sunod natin si Sister Joy. Para hindi na lumiban-liban. Hindi. Si Brother Orbit. Para sa akin naman, napakaganda na meron yung kasabihan na I'd rather see a sermon than hear a sermon. Madalas tayong nakikinig sa mga magagandang salita. Kahit mismo yung minsan yung mga nagsasalita, ang napakahusay magbigay ng magagandang sermon. Pero sa kanilang buhay, hindi nakikita yung sinasabi. Kaya sa pamagitan ng marami tayong nababasa, marami tayong napapanood na magagandang mga salita. Pero ito ay baliwala lahat ito kung ito ay hindi makikita sa ating buhay. Yan nga po. Kaya nga po, minsan kadalasan kapag tayo, lalo na yung sa mga pinagdadaanan, pag tayo sa unahan, akala mo wala silang pinagdadaanan. Pero ipinapakita pa rin nila sa tao yung kanilang kasayahan, yung kanilang likas na, kumbaga sabi nga doon, mapagpaimbabaw. Di po ba? Kumbaga, nagsasalita tayo, sabi nga para kayong mga Paraseo, na kayo ay parang nicho, na ang ganda, di po ba? Ang ganda nung nasa labas, sa libingan, ang ganda ng kanilang pansyon, pero sa loob noon, bulok. Di po ba? Kaya kailangan, kung ano yung ating sinasabi, gawin natin. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw. Ang sabi nga, nababasa ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating isip. Kailangan ang ating relasyon ay laging nakaakma o nakaangkop sa Panginoon sapagkat yan ay magbubunga. Dahil sa ating mga gawa, hindi tayo tagapakinig, magbubunga ito. Yun lamang pa. Happy Sabbath po sa ating lahat. Wala na sana yung kaba ko, yung tatay ko kasi pinaalala eh. Pinapakalma ko po yung sarili ko kasi po, pag kinakabahan ako, mabilis ako magsalita. Sabi pa ni Papa, huwag ka magrarap sa taas ha. Paano ka di mapaparap? Kinakaba ako bigla. So ngayon po, dadako na po muna tayo sa ating mission story. Ang title po niya ay Hearing God, Hating Sin. So ito po ay nagmula sa Nabia. Ang kwento pong ito ay tungkol kay Uapahur Ua. Nalilito po akong banggitin kasi para tayo nag-aabakada. So basahin daw po siya ay Uapahur Ua. So Uapahur Ua. So ngayon po, nawala yung aking ayan. Sa lugar po nila, ang Namibia ay galing sa isang deep desert o so pinakamalayang lugar kung saan po yung mga tao po doon ay nabubuhay na parang hundreds of years. Ang himba po ay mga semi-nomadic. Ito po yung sa history po, tama po ba yung pagkakaalala ko? Ito po yung mga taong
palipat-lipat po ng tirahan. Hindi po sila nag-i-stay sa isang lugar. Kung mag-i-stay man po sila po doon ng matagal, yun po yung part na alam po nila mabubuhay po silang matagal doon. Kasi po meron pong tubig, may makikita po silang, mabilis po sila makakita ng makakain. So yun po yung buhay ni Uapaur Ua. Ngayon po, doon po, syempre yung buhay po nila, hindi po madali. Lagi, pagkakulang po yung pagkain, yung mga mas malalakas po sa kanila, yung mga kalalakihan, ay lumalayo po sila umaalis para po mag-hunting, para po makahanap po ng pagkain. Tapos si Uapaur Ua ay isa pong himba, kung saan po, who have been baptized and joined the Seventh-day Adventist program noong 1993 ng ating 13th Sabbath offering po. Ngayon po, bago po siya naging Adventist, dito po nakwento po na mga kabataan po kasi dati, syempre, napakatagal na po nito. Isipin niyo po, 1993. So, hindi pa po masyado high-tech. So, hindi pa po uso yung mga cellphone, mga camera. Yung mga kabataan po sa kanila, hindi po nag-aaral. Lagi lang po nasa labas. Tapos po, ang hilig po ng mga kabataan doon, mahilig po silang uminom, magnakaw. Ayan. Uminom, magnakaw. Tapos mahilig sila sa makipag-away. Yun po yung mga madalas na ginagawa nila doon. At isa na po doon si Uapaur Ua. Ngayon po, ang buhay po nila doon ay nagpapalaki ng mga goat, cattle, and maize. Ang mga himba po kasi ay hindi po sila madalas nangangailangan ng pera. Kasi sa kanila, parang buhay probinsya po talaga. Mga ngaso sila, tapos may mga tanim sila. Doon po sila nabubuhay. Pero kahit po ganun, sa community po ng himba, once a month po, yung mga elder, nakaka-receive po sila ng pension. Galing po sa Namibian government. So, di ba po mga kabataan po doon ay mahilig pong uminom, marami po silang bisyo kumbaga. Ngayon po, pagka yun po yung panahon po na ang mga elder nagkakaroon ng pera, doon po nagsisimula yung mga kabataan, mas lalong active, mas lalo po nilang ganahang magnakaw. Kasi po, yung mga entrepreneur naman po, syempre po, pag business, pera ay pera. Pag alam po nilang yung mga elder po doon ay magkakaroon ng pension, pera, ay doon po sila mismo malapit nagbebenta ng alak. So dahil po doon, mas natetempo yung mga kabataan na magnakaw. Kasi syempre gusto po nila ng alak. So dahil gusto nila ng alak, kailangan nila ng pera. At dahil kailangan po nila ng pera, kailangan po nila magnakaw. Kasi nga po, yun po ang gawain po nila doon. Ngayon po, isa po doon si Uapar na ganun pong ginagawa. Madalas po, nandun, mga tao umiinom. Pagkatapos po uminom, doon na po magsisimula na pag may tama na po sila, doon na po yung part na, ayun na, magkakaroon ng parang tapang-tapangan, tapos magkakaawayan na. Doon na rin po magsisimula na parang normal lang po sa kanila na parang may magsasaksakan sa tabi-tabi, dahil nga po sa tama ng alak. Para pong normal lang po sa kanila yung mga, ay may nasaksak doon, tara doon tayo sa kabila. Parang normal lang po talaga. So ngayon po, tawag din. Si Uapaur Ua remembers stumbling across several young men skinning a cow in the bush. Doon may kwento po niya kasi ito, tapos yun daw pong isa hindi niya po makakalimutan na yung mga kabataan daw po sa may tabi, bigla pong may binabalatan na baka. Tapos parang tinanong niya, kasi syempre kabataan, nagkaroon ng sariling baka, parang imposible, di ba? So tinanong niya, sa inyo ba yan? Sagot ng mga kabataan, hindi to sa amin, namatay lang to mag-isa. Namatay lang daw po mag-isa, kaya sayang naman daw, kaya binalatan na daw po nila. Tapos syempre po, doon po kasi sa lugar po nila, yung mga baka po doon, may mga palatandaan, parang inuukitan sa tenga para malaman ko sino may-ari. Tapos dahil din po doon, parang nalaman niya na hindi sa kanila yun. Tapos nalaman po ng himba members yung nangyari. Nalaman nila ni mga kabataan ay nagnanakaw ng baka para lang magkaroon ng pera, para lang magkaroon ng alak. So, yun na po, paulit-ulit lang po yung nangyari sa pamilya nila, nanakaw, away, tas alak. Tapos, parang hindi sure ni Uapa na tama pa ba yung nangyayari sa akin? Parang normal pa ba to? So, isang araw po ay may nakilala po siyang Seventh-day Adventist na pastor. Kung saan yung pastor po na yun po yung pastor was reaches out
to Himba people under the initiative. Ito po yung galing po sa nakapunta po doon ng mga Adventista or mga missionary dahil po sa ating 13th Sabbath offering noong 1993. So si pastor po, ang pastor na yun ay nagsasalita tungkol sa Panginoon. Tapos parang namangha si Ua Pahur Ua, kasi po hindi niya po nga kilala hindi niya po kilala ang Panginoon. Tapos parang na-curious siya, parang anong meron sa kanya? Sino ba siya? Tapos syempre po dahil sa hindi po sila marunong magbasa, mas lalo silang naiingganyang magbasa yung pastor. So doon po, dahil po sa sobrang curious niya, kahit po malayo yung simbahan, kada Sabat po naglalakad po siya ng halos, ilang oras po siyang naglalakad. Isipin niyo po, 6 hours or 5 hours po siyang naglalakad. Makapunta lang po sa simbahan para lang po marinig at makilala po ang Panginoon. Tapos dumaan po ang mga nakalipas ng ilang linggo, ay mas lalong na-convince po siya na parang, hindi talaga tama yung buhay na ginagawa ko. Mali talaga lahat na to. Walang mangyayari sa akin kung paulit-ulit na ganito lang. So dahil po doon po siya nainganyo na doon na po siya mas lalong nagsisimba na kahit matagal yung lakad, kahit malayo, tinitiis po niya para lang po makakinig ng salita ng Diyos. At dahil po doon, praise God po, nabinyagan po siya. Si Ua po noon ay 20 years old po siya nung bininyagan. Tapos ngayon po ay 46 na po siya. So kung isipin niyo po, parang simple lang ng buhay niya, no? Kasi parang common naman po kada bago po nakikilala ang Panginoon, ganun ang buhay, hindi maganda. Pero dahil sa may taong biglang darating sa kanila na ipapakilala ang Panginoon, biglang magbabago. Pero sabi nga po niya, di po ganun kadaling magbago ng buhay, lalo na kung nakasanayan mo na yung buhay na yun. So sabi po niya, doon sa ilang taon na naging Adventist siya, di may iwasang minsan natetempt pa rin siya. It hasn't been an easy path. Temptation to return to his old life are plentiful. So hindi po talaga, sabi po niya, hindi daw madaling maging Christian. Kasi yun nga po yung nakalakihan niya. Pero dahil sa paglagi niyang naalala ang Panginoon na laging nandyan, unti-unti niya rin po yung nawala yung hilig niya ng hindi maganda. So sa 1993 13th Sabbath offering help fund a outreach program for the Himba people that result in the pastor visiting Uapahur Ua's house, just as the blessing of their offering is still being felt in Uapahur Ua's family and community. Your contribution to this quarter's 13th Sabbath project can also, with God's blessing, have a long-lasting impact to Namibia and beyond. Thank you for your offering. Yun lang po, Happy Sabbath.
Maraming salamat po sa lahat ng ating participants sa kanilang pag-render ng kanilang mga parts para sa ating Panginoon. Tayo na po idadako sa ating lesson review na pangunahan po ng ating mga teachers. Tuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin naman ay napapanood sa Hope Channel, Philippines. Purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy na tayo po ay nakapaghahayag ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoong Diyos digitally, sa social media, sa television at maging sa radyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nananalangin at patuloy na sumusuporta, and we praise the Lord na up to this time, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga bagay nito. We hope and pray in the coming months or maybe in years ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapagbigay pa ng iba pang mga programa katulad po ng ating ginagawa. But as of now, ay masyado po tayong naging abala. Pinapadala po tayo kung saan-saang mga lugar. At ganun din po naiimbitahan ng mga churches, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kung kaya naman po ay we praise the Lord pa rin na tuloy-tuloy po nating nagagawa ito. Maraming salamat po sa pagpe-pray, pag-share ng resources ninyo. Kaya naman po nagagawa nating tuloy-tuloy na makapaglingkod online and face-to-face. Salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan na nagbubukas ng kanilang mga tahanan. Kung kaya naman, patuloy po tayong nakapag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kasalukuyan, narito po ang inyong lingkod ngayon sa Thailand at meron po tayong ginagawang mga trainings, mga seminars, at meron po tayong ginagawang expansion ng ating maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon upang pag-aralan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ang mga bagay na aming mapapakinggan, mga bagay na aming mapag-aaralan ay makakatulong upang mas lalo kaming lumago sa pananampalataya at lumago sa pagkakilala sa inyo. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami na habang tinitingnan namin ang kwento ng Israelita sa aklat ng Exodus, makita rin naman namin sa aming mga buhay kung paanong madalas kami rin po ay nagfo-fall into the same trap. Kung paanong kami rin naman ay bumabagsak nagkakamali. Tulungan kaming makita ang inyong mga kamay na pumapatnubay sa amin at tulungan kaming makilala pa kayo ng lubusan sa bawat araw ng aming mga buhay. So muli po maraming salamat mahal na Diyos at alam po naming papatnubayan niyo po kami ngayon. Magkakahiwalay man po kami, but you have connected us through this digital platform. Salamat po sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, isang maligayang araw, umaga, hapon, tanghali, or gabi. Anong oras man na kayo ay kasama po namin, anong oras man na papanoorin nyo itong ating programa, o anong oras man dyan sa bansa kung nasan po kayo, purihin ang ating Panginoong Diyos dahil ang ating pong pag-aral ngayon, again, it's very practical. We will try to learn from it. These are stories written so that we will continue to have hope in this life. Kasi bakit po? Sa mundong ating ginagalawan, napakaraming problema, napakarami nating mga pinagdadaanan, yung mga bagay na naisulat sa banal na kasulatan, naisulat para ma-inspire tayo at huwag na nating gayahin ang pagkakamali pa ng iba. Ang topic po natin muli, the bread and water of life. Ang ating key text is found in Exodus 16:28-30 at ang sabi po ay ganito, "And the Lord said to Moses, How long do you refuse to keep my commandments and my laws? See, for the Lord has given you the Sabbath. Therefore he gives you on the 6 days bread for 2 days. Let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day." So the people rested on the 7th day. So mapapansin nyo yung katanungan ng ating Panginoong Diyos, how long?
Are we going to refuse to keep the commandments of God? After we have experienced the tremendous blessings from God, most of the time we still refuse to follow His lead. We still refuse to follow Him or to surrender our lives completely to Him. And that's why the Lord once again is reminding us and is calling us na tayo pong lahat ay patuloy na magpasakop at patuloy na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Basahin po natin to. The Lord would lead and care for them. And yes, He desired to help them grow. But they must learn discipline, self-control, sacrifice, unselfishness, trust in the Lord, and especially obedience. Dahil ito pong magiging wilderness experience is their opportunity to grow in Christ and to grow in godliness. At ito po ay posible lamang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos if we will surrender our will to Him. Parang isang magulang na nagdidisiplina ng kanyang anak, na ang isang matinong magulang will discipline, will impose some rules, or not impose, but will put some rules and guidelines sa kanyang anak. Kasi bakit po? Ang intention ng matinong magulang ay para mapabuti ang kanyang anak. Hindi sila mapahamak at sa kanilang paglago, dadalin nila itong mga katuruan at mga paalalang ito. Laging yun ang intention ng isang matinong magulang. And tayo na magulang na nakakaisip ng ganun, how much more God whose very nature is love. Kaya ang sabi niya, itong mga bagay na sasabihin ko sa inyo, makakatulong yan para sa inyo. Itong mga pagdadaanan ninyo, pinapahintulot ng Panginoong Diyos, ito yung makakabuti para mas lalo tayong matutong magtiwala sa Kanya. Amen? And as usual, itong pag-uusapan natin ito, I have summarized it into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para ma-share ninyo sa inyong kapwa, maging madaling paraan para nang sa ganon ay ito po ay kumalat. Ano po? Lalo na pag pinag-uusapan itong topic na ito, itong mga storyang ito, by God's grace, hopefully, ay magagamit nyo po itong 3 points na ito para ma-share ninyo. At kung kayo naman ay may iba pang napulot ng mga leksyon, praise the Lord. Dahil yan po yung makakatulong din naman para sa iba, i-share nyo nga lang po para marinig din ng iba. At purihin ng Panginoong Diyos dahil ibig sabihin, nag-aaral kayo at nagbabasa kayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pag-uusapan po natin yung mga kwento na nangyari mula sa Exodus 15 hanggang patuloy. At dito po sa mga pag-uusapang nating ito, may mga bagay na hinarap ang bayan ng Israel. At alam po ninyo, itong mga kwentong ito ay karanasan din naman natin. Ang gagawin po natin, I will jump from one chapter to another because I want to emphasize first the points. Okay? Ang first letter T na gusto ko pong i-share sa inyo ay yung word na temptation. Okay? There were temptations. There were situations na tayo ay matutukso, na tayo o tayo tutuksuhin ng kaaway, na tayo ba ay magtitiwala sa Diyos o tayo tatalikod sa Diyos. At dito po, sa kanilang mga karanasan, may mga temptasyon na ang nangyari po ay sila po'y bumigay sa halip na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At ang mga kwentong ito ay mababasa natin sa Exodus 15, 16, and 17. Ano po nangyari sa Exodus chapter 15? Because there was an opportunity for them to trust in the Lord, but they were tempted by the enemy to distrust, to have doubt sa salita ng ating Panginoon Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay yung may kinalaman sa kwento na sila ay naglalakbay at meron silang nakitang tubig, kaya lamang yung tubig ay bitter. Okay? Hindi siya maayos inumin, may lasang hindi maganda, mapait. At ang sabi sa Exodus 15 to 24 ganito, Then Moses made Israel set out from the Red Sea and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara, and the people grumbled against Moses, "What shall we
drink. Ito yung mga pagkakataon na naranasan lamang nila yung Red Sea na hinati na ating Panginoong Diyos. Pinakita ng Diyos that He will always make a way where there seems to be no way. And now, they have a problem with water. At anong nangyari po, they started grumbling. And I think, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, darating din sa mga pagkakataon ng ating buhay na may mga sitwasyong ganito. Ngayon, pag may sitwasyong ganito, ang question, will we give in to the temptation of Satan to complain and to doubt the Lord? Or we will use this as an opportunity to pray and come to the Lord? So, well, kung titingnan natin, ikaw nga naman, pag kayo ay iinom ng tubig na may lasa, talaga naman parang hindi mo nga naman mainom. Tapos imagine ninyo, kung ilang araw ka na nga naman na nagbabiyahe. Kumbaga parang pagtitingnan natin sa human perspective, parang tama lang. Pero as faith-believing community, bilang mga mananampalataya, sa mga ganitong sitwasyon, it's an opportunity for us para lumapit sa ating Panginoong Diyos. So, lalagpasan natin muna yan. Gusto lang i-focus again, pumunta sila sa Mara, it's bitter water. Okay? At ang nangyari po sa kanila, sila'y nagsimulang mag-grumble, sila'y nagsimulang magreklamo. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ba tayo, maging ang inyo pong lingkod? Lalo na mga kapatid, mga kaibigan. Ako po ay, nito pong, na-realize ko po, nitong aking mga pagbabiyahe-biyahe, na-realize ko na meron talaga na akong problema pagdating sa tubig. Meron akong di malimutan na isang biyahe ko, I think it happened year 2022. Meron po akong ininom na tubig na nangyari after noon ay talagang sobrang sakit ng tiyan ko. At ang nangyari po ay, ayun na, nagkaroon na ng amoeba. So ngayon po, bawat inom ko ng tubig na hindi ganun kaayos, sumasakit yung tiyan ko. Imagine nyo na lang kung may lasa pa yung tubig at ang sabi diyan, bitter pa yung tubig. Lalo na kung sanay kang uminom ng tubig na talagang yung walang lasa, clear and everything, talagang mahihirapan. Pero, again, ito pong pagkakataong ito, we may try to justify our actions, we may try to say na, okay lang magreklamo, okay lang yung mga ganyan. Well, okay lang mag-express. Pero to give in to the temptation of Satan to distrust and doubt the Lord, that's something different. At ang nangyari po, tutuloy natin sa Exodus 16. Ang naman ang issue sa Exodus 16? Ang problema naman ay pagkain. Well, babasahin natin, binigyan sila ng pagkain ng ating Panginoong Diyos, pero sila ay naghahanap pa ng iba. Okay? Ito, tingnan natin, basahin natin Kanina, bitter water. Ngayon naman, pagkain sa Exodus chapter 16. Ito po yung sabi sa Exodus 16 verse 2 to 3. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And look at their statement. And people said to them, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Ngayon naman, ang issue naman, pagkain. Again, mga kapatid, mga kaibigan, meron nga kaming kasabihan, pag kami nagme-meeting, madalas po yung mga meeting, umaabot ng lagpas alas 12, mag-start kami minsan na 9 o'clock. Matatapos 1:00 or alas 2, sasabihin lagi ng mga kasama namin, Sir, mga kasama, hungry is very close to what? Angry. Nagagalit na. Kasi bakit? Hungry na Kumbaga, di ka na makapag-isip ng maayos. So, ganito yung nangyari. They were very, very agitated. They are, I said, maybe sama-sama na frustrated and angry. Stress, nagugutom na sila. At lalo na pag ikaw na naman ay gutom, hindi ka makapag-isip ng maayos. But again, there's the temptation to start doubting and questioning the character of God. Because imagine, the very intention of God, the character of God is being attacked in those statements. Bakit po? Ang sabi sa 2-3, inilabas mo ba kami para patayin lang?
And although they are complaining to Moses and Aaron, in reality, Aaron or Moses is God's representative. And so in a way, they are complaining to God and they are saying, Lord, have you rescued us just to die? And for me, mga kapatid, this is already a question of the character of God. And that is what Satan is trying to do to all of us. Ang great controversy at maging ang pagbagsak ni Satan is the attempt is always to destroy the character of God in our hearts and in our minds. Hindi lamang po yun. Yun ang very reason bakit bumagsak itong sino? Si Satan. Si Lucifer. Because he doubted the character of God. And now, the Israelites, they are also doing the same. And so because there was no food, sila ngayon ay nagsimulang magreklamo at questionin ang karakter ng Diyos, ang intensyon ng Diyos na pagliligtas sa kanila. At imagine nyo, ulitin ko lang po, no, they just experienced a miracle. Yung mababasa natin mamaya sa Exodus 15, they experienced another miracle doon sa bitter water, inayos siya ng Panginoong Diyos. Babasahin natin yan mamaya. Pero ngayon na naman, dahil walang pagkain, nagko-complain sila. At hindi lang po yon, bibigyan sila ng Panginoong Diyos. Babasahin natin yan mamaya sa second point natin. Pero ano po mangyari? Maghahanap pa sila ng iba. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ba tayo? Kasi bakit? Meron na naghahanap pa ng iba. And I think, mga kapatid, mga kaibigan, we need to really learn from this experience and from our own experience, and we need to start believing in God instead of doubting Him. Instead of questioning His intentions and His love for us, the best thing we can do is to hold on to Him. Amen? So, again, kanina, bitter water. Ngayon naman, no food. Tapos binigyan ng food, nag-complain pa din. Parang ano ko yan yung, di ba, minsan, magluluto ka, nag-serve ka ng gulay at kanin at sasabihin, wala bang ulam? Bakit walang ulam? Sabihin mo, ayan na yung gulay. Hindi ulam yan. Dapat meron man lang meat or fish. Tapos the following day, nilutuan mo ng isda, walang gulay. Ang sabi naman, ba't wala namang gulay? Walang gulay. Di ba? Tapos sasabihin, bakit tubig lang? Bukas, tinimplahan mo ng juice. Bakit juice lang? Wala namang ganito. Mga kapatid, I think instead of looking for things that are missing, we need to train ourselves na magpasalamat sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal. So, again dito po, no food. Now, we jump to Exodus chapter 17. Ano naman ang problema sa Exodus chapter 17? Kung nung umpisa sa Exodus 15, bitter water, may tubig, at least may tubig, bitter lang. Tapos yung pangalawa, Exodus 16, may pagkain, binigyan naman ng Diyos, babasahin tayo mamaya, tapos nag-complain pa rin kasi gusto nila merong karne. Okay, so binigyan sila natin Panginoong Diyos. Pagdating sa Exodus 17, wala na naman tubig. Ito, basahin natin, Exodus 17, 1-3. All the congregations of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirst therefore water, and the people grumbled against Moses and said, why do you bring us up to Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Again, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ulitin ko po, pag nagugutom, nga naman, nauuhaw, hindi makapag-isip ng maayos, nainit ang ulo, but those are golden opportunities for us to trust more in God's provision and God's providence instead of complaining. Mapapansin nyo po yung development. At first, they were grumbling, complaining. Yung sumunod, sa Exodus chapter 16, they were already questioning the character of God. And then in Exodus chapter 17, not only that they are questioning the character of God, and not only that they were complaining, they were already quarreling with
Moses. If you will see the development, talagang sa halip na bumuti ng bumuti, lumalala ng lumalala. And alam nyo mga kapatid, the more na I try to read this story, the more na sinasabi ko sa sarili ko at tinitignan ko yung aking buhay, sabi ko, Panginoon, have mercy on me. Kasi minsan mga kapatid, pag babasahin natin yung kwento, sasabihin natin, ang tigas naman ng ulo nila. Pero kung titignan natin ang ating mga sariling buhay, ganun din ang ating karanasan. Ganyan din ang ating ginagawa. Kung isusulat yung buhay natin, naku, siguro puro rin tayo reklamo. Puro rin tayo reklamo. Kaya sabi ko sa sarili ko, as I'm trying to read this and I'm trying to preach now, Lord, have mercy. Have mercy on me. Lord, tulungan mo ako. I need your grace. Ganito rin ako. Kailangan talaga natin, mga kapatid ko, hindi natin kaya sa ating mga sarili. At papansinin po ninyo, ang temptation ng kaaway madalas is through these things. Basahin natin to. It is important to notice the temptations in the Bible are often related to food. In the Garden of Eden, the fall was related to eating from the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Genesis chapter 2, 16-17 and Genesis 3, 1-6. In Jesus' wilderness temptation, Satan's first shot at him was through food. Matthew 4, verse 3. Esau lost his firstborn rights because of his undisciplined appetite in Genesis 25, 29-34. How often was Israel's disobedience connected to food and drink? And that's why, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we really need to pray that the Lord will give us temperance. And again, sa sarili natin, this is not possible. Sa sarili po natin, it's hard. Kasi naghahanap marahil yung ating mga bibig na mga pagkain na minsan ay hindi makakabuti sa ating mga pangangatawan. We need the grace of God to help us. We need the grace of God to sustain us and strengthen us. Ngayon, baka papasok na naman dito yung topic ng ang kaligtasan ay sa pagkain. Mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamagitan nino po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At dahil ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay maliligtas hindi sa ating mga sariling gawa, kundi maliligtas sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin. Kaya lang, kung may mga bagay na talagang nagpapasama ng ating mga kalusugan, we need the grace of God to stop that. And in reality, bago pa nga tayo'y magkasakit at magkaproblema, maigi na tayo ay mag-start na mamuhay ng healthy lifestyle. Ako po, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, lalo na po sa linya ng trabaho ng inyong lingkod, laging nagbabiyahe, kung saan-saan nagpupunta, now I'm starting to see the importance of living a healthy lifestyle. Pag sinabi po natin healthy lifestyle, it's the balance of everything. Kasi posibleng taming kinakain mo, hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpapaaraw, hindi ka umiinom ng maraming tubig. Di ba po? So, kailangan balance. Kaya nga po yung sa Adventist Church, we promote the new start. Okay? Kung gusto niyo pong malaman yan, that's another topic. Pero yun po yung nutrition, exercise, water, lahat po ng mga bagay na yun mahalaga para na sa ganun manatili tayong mabuti ang pangangatawan. Pero ang point na gusto natin dito, gagamitin ng kaaway ang lahat ng pamamaraan, lalo na pagdating sa ikinokonek sa mga pagkain, para nang sa ganun tayo'y mawala sa ating Panginoong Hesukristo. That's why in Deuteronomy 8 verse 3, Moses needed to remind them later on, man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. And later on, Jesus will also quote the same text when he was being tempted by Satan. Na hindi tayo namumuhay sa tinapay lamang, we need to study the Word of God. And that's why, kailangan po tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos, pag tayo may mga problema sa buhay, pag tayo may mga hinaharap, ang ating relasyon sa Kanya, pagkakilala sa Kanya, ang makakatulong upang tayo patuloy na makalakad ng may kabanalan at may pananampalataya. Amen? Pero ang point, ginagamit ng kaaway
ang iba't ibang mga pamamaraan para tayo'y matukso. At ang isa doon ay pagkain. Tubig at saka po, hindi lamang tubig, kundi maging mga pagkain. Pero marami pang iba. Pwede niya rin gamitin ang relasyon. Pwede niya rin gamitin ang career. Pwede niya rin gamitin ang marami pang mga bagay. Pero dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, yung kakulangan. At hindi lang kakulangan yung ng pagkain, kundi maging yung paghahanap sa mga bagay na wala naman. So again, we need to continue to learn from their experience so we will not repeat the same pattern. But, unfortunately, there is a repetitive pattern of rebellion in these pilgrimage stories. The people were notoriously forgetful that the mighty hand of God had helped them in the past and that He had provided solutions to their problems. They let their present problems blind them to their ultimate goal and their promised wonderful future. It's a common problem even among God's people today as well. Repetitive na pattern ng rebellion at pagkalimot sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nalilimutan natin. And that's why we need to remind ourselves from time and time again and again para po nang sa ganon, hindi natin malimutan na mabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, talaga naman. Ulitin ko po, huwag na tayong lumayo. Huwag na rin kayong tumingin sa kapwa ninyo kasi pag tumingin kayo sa kapwa ninyo, magmumukha na naman kayong mabait. Bakit magmumukhang mabait? Kasi madalas, ang tinitignan natin, yung tingin natin sa ating mga sariling standard, mas malala sa atin. Kumbaga, kung tayo ay hirap sa isa, titignan natin yung hirap sa dalawa para ma-justify natin na, sa akin, isa lang, sa kanya, dalawa. Huwag na natin gawin yun. Ang tignan natin yung ating mga sarili. Tignan natin yung mga sarili natin. At pagtingin natin sa ating mga sarili, manalangin tayo na i-evaluate ng ating Panginoon Diyos at i-reveal sa atin at tayo mismo makikita po natin ang katigasan ng ulo natin at paulit-ulit nating pagrebelde sa Diyos. That's why we need His grace. And I thank God that He is a gracious, loving God. And so, let's move on to the second letter T. So, tinignan natin yung temptation, connected to water, and bread, and food. At hindi lang po yun. Sabi ko nga po, marami pang iba. Ngayon, let's look at the triumph. By God's grace, in all this situation, in all this temptation, nag-triumph ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At itong bawat triumph na to is teaching us a lesson. Sa Exodus chapter 15 and 16, we are being taught that in order for us to achieve triumph, magtagumpay tayo sa ating hinaharap, we need to trust God's timing and provision. We need to trust His timing and provision. Bakit po? Sa Exodus chapter 15, babalikan natin ha, Exodus chapter 15, God solved the issue of bitter water. Look at verse 25, Exodus 15:25. And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and the water became sweet. Yung napakapait na tubig, naging matamis. Kumbaga parang sa pagkain, sa gulay, yung ampalaya na napakapait, biglang naging napakatamis. Amen? Ganon ang kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. But we need to trust His timing and provision because our bitter experiences can turn into sweet experiences if we trust His timing and provision. Amen? Again, ang problema natin, madalas, we cannot wait. Hindi tayo makapaghintay. Kaya nga madalas, di ba? Kasi lahat fast na eh. Mabilis na lahat. Tingnan nyo, charger lang. Di ba? May mga fast charger na. Dati, ilang oras ka magcha-charge ng cellphone mo. Ilang oras ka magcha-charge ng mga battery. Ngayon, meron na mga 30 minutes lang. Meron na ngayon mga kung ano. Alam mo, kasi we want things fast. A problem na dadala rin natin maging sa ating pananampalataya.
maging sa ating mga karanasan, we don't want to trust in God's timing and provision. Kaya po, dito po sa kwentong ito, sa Exodus chapter 15, God can turn our bitter situation into a sweet experience. Pwede niyang baguhin. Kaya baka meron pong mga sumusubaybay ngayon na may mga hinaharap na mga mapapait na mga karanasan. May hinaharap na mga mabibigat na mga problema na nagpapatulo ng inyong mga luha sa inyong mga mata araw-araw. Mga bagay na nagpapasakit ng inyong ulo. What we can do today is to trust His timing and provision and let Him turn our bitter experiences or bitter situation into a sweet experience. Amen. Kaya po, ito sana yung pagkakataon when they tasted that it's bitter, they could have prayed and asked, Lord, help us. They could have approached Moses, what can we do with this bitter water, Moses? Because we are all thirsty. We need the guidance and power from the Lord. And again, mga kapatid, madaling sabihin yan, ano? Ako po, aaminin ko. Pero pag nandun ka na sa problema, ang tendency talaga, tayo magreklamo. At kung tayo ay ganun pa rin ang reaksyon sa mga mapapait na karanasan na tayo madalas nagrereklamo pa rin, nagpapakita lamang, we need the grace of God. The more na kailangan nating lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pagdating sa Exodus chapter 16, ano po nangyari? The Lord provided the food. Tandaan nyo, wala silang pagkain. The Lord provided the food. I-provide niya yung mana. Basahin natin to ha. Manna, of course, was a heavenly bread that God supplied the Israelites with during their 40 years of sojourning in the wilderness. Through this gift, He taught them that He is the creator and provider of everything. Also, God used His supernatural provision of manna to show them how to keep the 7-day Sabbath. Bakit po? Mabasahin natin mamaya bakit naging supernatural provision itong sa manna. Pag-aralan pa natin yan. Babasahin natin kung bakit. Pero ang point, God can provide our needs. Yung walang pagkain, kahit na sila'y nagre-reklamo na, they started questioning the good and loving intention of God. Ano pong ginawa ng ating Panginoong Diyos? I-provide pa rin ang pagkain kanilang kailangan, but not just an ordinary food. It is the food of heaven, okay? Or it is the bread, should I say bread from heaven. Galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Nagpapakita lamang that God can do something out of nothing. God will make a way where there seems to be no way. With God, nothing is impossible. Amen? And so, by God's grace, yes, we all have negative situation, negative experiences, but God can turn our trials into triumph. Tayo makapagtatagumpay if we will trust Him. Not on our own, because we cannot do it on our own, but by the grace of God, it's possible. Basahin natin to. Yung miracle every week. Each week, 4 miracles had happened. 1, for 5 days, God gave a daily allotment of manna. Number 2, on Fridays, a double portion of manna was given. Number 3, the manna did not spoil from Friday to Sabbath. And number 4, no more manna fell on Sabbath. God was constantly performing these miracles so the people would remember the Sabbath day and celebrate God's goodness on that day. God said, bear in mind that the Lord has given you the Sabbath in Exodus 16 verse 29. Kasi bakit po? Basahin niyo yung kwento, ang ganda sa Exodus chapter 16. Nagpapakita rin ng kahalagahan ng araw ng Sabbath. Kasi bakit po? Everyday may pinoprovide na food. Pero pag kukuha sila ng more than sa daily allotment po nila, anong mangyayari po? Nabubulok the following day. Pero kapag Friday na, they are instructed, pang 2 araw ang kukunin ninyo at hindi siya mabubulok ng Sabbath. Kaya every week,
They are experiencing God's blessing. Pero pag babasahin yung kwento, may mga matitigas pa rin ang ulo. Katulad nino, katulad mo, katulad ko, katulad ng katabi mo. Sabihan mo kay katabi mo, ang tigas ng ulo mo. Sabihan mo rin, sumagot ka rin, ikaw rin. Tayong lahat, mga kapatid ko, mga kaibigan. Matitigas ang ulo. And I think ito yung ating nature na gusto nating i-secure masyado ang ating mga sarili. Takot tayong maubusan, takot tayong mawalan. But in God's provision, daily supply will be provided. Kaya po dito sa Exodus chapter 16, pinoprovide ng Diyos. At merong talaga silang nararanasan na mirakulo araw-araw. At yung kahalagahan ng Sabat was well emphasized. So they can rest, so they can spend that time specifically sa ating Panginoong Diyos lamang. Amen? Kaya po, God can make miracles today in your life if you trust His timing and provision. Pagdating sa Exodus 17, ano na naman nangyari? Tandaan nyo, wala silang tubig, nagreklamo sila. Pagdating sa Exodus 17, verse 6 to 7, Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the name of the place Massa and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, Is the Lord among us or not? Grabe yan na. Nagtanong pa sila sa Exodus 17, 6-7, Is the Lord among us or not? Yun na yung tanong nila. Imagine mo, nung panahon na sila hinahabol ng Israelites, ng Egyptian, nung panahon wala silang madaanan, God was with them all throughout. Itong magandang lesson na mapupulot natin, not because just because you don't feel Him doesn't mean He's not there. Kasi baka kaya natin hindi siya nararamdaman because we are so close-minded. Baka kaya hindi natin siya nararamdaman, hindi natin siya nararanasan kasi we want Him to answer and function the way we want instead of allowing Him to be the God of our lives. And so the Lord provided the water. Yung water, mga kapatid, came from the rock na in-strike ni Moses. Water is a symbol of life because without water, there is no life. Every cell in our body needs water. We are 60% water ourselves. Even our bones are composed partly of water. Thus, providing water in the wilderness for them was a sign for the Israelites that God cared for their needs and that they could trust Him. But again, they had to obey. Kailangang sumunod, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating magpasakop at sumunod sa Kanyang kagustuhan at Kanyang kalooban. So again, makikita po natin dito sa kwento na ito. We can experience triumph if we trust His timing and provision. Dito matindi pa nga eh. Puro complain na, puro reklamo. They question pa the presence of God. They question pa the character of God. And yet, God is willing to help them. Ito yung nagpapakita ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Na madalas, kahit hindi tayo nananampalataya, hindi tayo nasunod, ano po nangyari? Yung biyaya ng Diyos, binibigay pa rin niya. But in order to experience the fullness of His blessings, the fullness of His love, ang dapat po natin gawin manampalataya at sumunod sa Kanyang mga ninanais. Kasi bakit po? Yes, there are people who are unfaithful, na hindi sila naniniwala sa Diyos, wala silang pakialam, they don't follow God, pero mapapansin natin yung buhay nila parang blessed sila materially. But emotionally, yung happiness and all of that, we don't know. Kung talaga bang sila yung masaya at sila yung talagang nakikita nila ang direksyon ng kanilang buhay, ang purpose nila. And that's why, in coming to God, He gives us this. Kaya kahit ano man yung sitwasyon natin sa buhay, we know that we are triumphant in Christ because Jesus loves us. God loves us so much. Ano pa? Pag pupunta naman tayo sa Exodus chapter 18, in order to triumph,
Kasi bakit po? Nangyari sa Exodus chapter 18, si Jethro was there. Nakita niya ngayon, yung nangyari kay Moses at talagang sabi ni Jethro, walang gaya ng Diyos ninyo, ibang klase ang Diyos ninyo, makapangyarihan ng Diyos ninyo, talong lahat ng Diyos, walang katulad niya, siyang nag-iisa. And then nakita niya yung sitwasyon ng Israelites. Naku, sabi niya, mamamatay si Moses na ito. Mamamatay si Moses kasi siya lamang ang gumagawa ng lahat. And so the Lord sent an instrument para sa ganon matulungan si Moses how to go about itong situation ng Israelites. Ang sabi sa Exodus 18:17 to 18, Moses' father-in-law said to him, "What are you doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You are not able to do it alone." So, the Lord sent a person to remind and tell Moses what to do. And so that's why we need to trust not only His provision and timing, we are to trust His instructions. Mga kapatid, we need to hear the still small voice of God. And that's what I've been praying for, mga kapatid. Ako po personally, I've been praying, Lord, help me to hear your clear instructions for me. Lord, should I turn left? Should I turn right? Lord, where do you want me to go? At alam niyo mga kapatid, I'm training myself na hanggat hindi klaro sa akin at hindi malinaw sa akin, talagang I don't want to move. I don't want to move forward, especially kapag ito yung mga desisyon na napakahalaga sa buhay. At ang nangyari po, Moses needed to organize the legal system with just and fair principles. He also needed dedicated and faithful judges, men of integrity. Jethro wisely enumerated the following qualifications: men who fear God, who are trustworthy, and who hate dishonest gain. Ito sabi ni Jethro, itong kailangan mong mga tao, so na may organize mo by hundreds, by 50s, by thousands, para na sa ganun hindi lahat umaakyat sa iyong problema kasi hindi mo kayang mag-isa. At ang sabi sa 18 to 24, so Moses listened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. Mga kapatid, we need to identify yung mga taong ipinapadala ng Diyos sa ating mga buhay to guide us and lead us. Of course, hindi lahat ng mga boses na maririnig natin sa ating paligid ay yun ang dapat nating sundin. Hindi lahat ng mga advices tama. Hindi lahat ng mga advices ay makakatulong sa atin. Hindi rin lahat ng advices ay talagang godly given. Kasi bakit? Sometimes it's because of biases, sometimes because of sama ng loob. Ganun mga kapatid. That's why mga kapatid, ako po ito. Kung meron kayong hihingan ng mga payo, ang pinakamainam at pinakamaganda ay lumapit doon sa mga tao na talagang alam ninyong they are not biased, they are very spiritual, they are really growing in their faith and in their relationship with God. At kita nyo po sa kanilang buhay that they are seeking and following God. Yan ang pinakamaganda kung hihingi tayo ng payo. And of course, we need to train ourselves to hear the voice of God. At minsan may mga taong magpapayo sa atin, lalapit sa atin na hindi natin hinihingi. Well, identify and listen to the voice of God. Kung ginagamit ng Diyos siya para tayo pagsabihan, then listen and obey. So, again, we look at the temptations, we look at the triumph by trusting His timing and provision and trusting His instruction. By God's grace, we can triumph. Amen? Gusto nyo magtagumpay? Ito ang ating sikreto, magtiwala sa ating Panginoong Diyos, magtiwala sa Kanyang timing, magtiwala sa Kanyang provision, magtiwala sa Kanyang mga instruction, at tayo dapat ay tulad ni Moses, sumunod. Amen? Now, let's go to the last letter T. Not only that these stories, itong mga storyang ito, tells us about temptations na ginagamit ng kaaway. Not only that it is reminding us of the great triumph that we can experience when we trust in God, but it's also leading us again and again to the truth. Bakit po? Kasi bakit? Yung title natin, The Bread and Water of Life. They needed water. They needed bread. Ito pong bayan ng Israelites. And when we go to the New Testament, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sa John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Jesus is the bread of life. He is the living water,
And more than our need of physical bread and water, we need Him. Kasi bakit kasi po yung pagkain natin, di ba? Pag tayo kumakain ng tinapay, uminom tayo ng tubig, mamaya mauuhaw na tayo. Mamaya magugutom na tayo. Minsan may mga ilan, hindi lang dalawang beses kumain sa isang araw, merong 3, merong 4, merong 5. Mabilis tayong magutom. Pero yung binibigay ng kabusugan ng ating Panginoong Diyos, iba. It's a fullness of joy, fullness in Christ, iba. Kumbaga kahit na may kakulangan ka sa physical life mo o sa buhay mo o sa relationship, may problem man or ano man, may mga pinagdadaanan man tayo sa mga social relationships natin, sa mga kaibigan natin, katrabaho natin, sa marami mong bagay, it's different. Because we know that God is with us. So He is the bread of life and He is the living water. Ang sabi niya pa sa Samaritan woman in John 4:13-14, Jesus said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." Yung literal na tubig. "But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The joy that comes from the Lord, the love that comes from the Lord, the happiness that comes from the Lord, the peace that comes from the Lord, the mercy, the grace that comes from the Lord, it shall never end. At pag ito ay ang ating natikman at ito ang ating ninanais sa ating mga buhay, ito ang magiging karanasan natin sa buhay na ito. And later on, pag titignan natin ang sulat ni Paul, nung sa Exodus chapter 17 na yung rock sa Horeb ay nakainom sila dahil ito'y pinastrike ng ating Panginoong Diyos at may lumabas na tubig. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:4, "And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ." And the rock was Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, our greatest need in this world. Yes, ito I don't deny. We need water, we need food, we need bread. Sa Pilipino, we need rice. Ano? Sa mga biyahe ko po, may mga talagang sabi ng mga Pilipino sa akin, rice is life, pastor. Without rice, wala tayong pagkain. So, ang point mga kapatid, yes, we need that. But more than that, we need the truth. We need Jesus. And the truth is, Jesus is far more important than all of the things in this world. Jesus is more important than the water, than the bread that we have. That's why we need to remind ourselves all the time. Tuwing tayo kumakain, tuwing tayo umiinom, Lord, help me to want you. Help me to desire you more than the food I'm eating, more than the water I am drinking. Jesus Christ is the bread of life, John 6:35-48. And also the living water, John 4:10-11-14, John 7:37-38. Only in Him can our spiritual thirst and hunger be truly satisfied. Di ba kayo nagtataka? Dati, walang-wala naman. Nagkaroon, nagkatrabaho, kumikita, nagkabay, nagkasasakyan. Pero parang kulang pa rin. Di ba kayo nagtataka? Dati, maliit ang sahod mo, tumaas na yung sahod mo. Yung iba naman, alam mo yun, nagkaroon ng improvement ang ating mga buhay. And still, parang hindi tayo masaya. Kaibigan, kung yan ang sitwasyon mo, isa lang ang ibig sabihin, you need Christ. Kailangan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang ganda po, I will end with this verse in 1 Corinthians 10:11. Ang sabi po dito, "Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come." Itong mga nangyari sa bayan ng Israel, naisulat, naranasan nila at naisulat para nang sa ganun, tayong mga namumuhay ngayon, matutong magtiwala at matuto sa kanilang karanasan. Yes, there's going to be a lot of temptation. Satan is not happy. He will tempt us. There are problems in this life. He will use those situations.
those problems para tayo tuksuhin na huwag magtiwala sa Diyos. But the only way to triumph is to trust His timing, His provision, and His instruction, and to obey Him, to follow Him. And we should not forget that all these experiences should lead us to the truth. And what's the truth? That Jesus is the bread of life. Jesus is the living water, and it's only Jesus who can satisfy our deepest and greatest need. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pag-aaral na to. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Salamat po sa mga paalala. Tunay po, mahal na Diyos, na sa aming mga sarili, kami mahihina. Nababasa po namin ang experience ng mga Israelita. Pero pag titignan po namin ang aming buhay, para bang mas malala pa kami sa kanila. Ama, nagpapakita lamang na kailangan po namin kayo. Ang inyong biyaya ay sapat. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. Sa mga panahon na may mga sitwasyon sa aming buhay na kami natutuksong magduda, tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kaming panghawakan ng inyong mga pangako. Tulungan niyo po kaming laging manghawak sa inyo na ang panghawakan ng inyong pagmamahal ay magpakailanman. O mahal na Diyos, anumang problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, sinusuko po namin sa inyo. Tulungan niyo po kaming mga magkakaibigan. Tulungan niyo po kaming magkakapatid. Tulungan niyo pong lahat ng mga taga-subaybay. At tulungan kaming lahat na patuloy na lumakad ng may pananampalataya at pagmamahal sa inyo. Purihin po ang pangalan ninyo at maraming salamat po sa pagkakataong makapag-aral ng inyong mga salita. At maraming salamat na ito'y naisulat para sa aming katututo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po ay na-bless kayo. Experience ng mga Israelites na natutunan po namin na kami po'y dapat sumunod sa iyong kalooban at sa iyong mga lituntunin. Turuan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan na lagi pong nakatuon sa inyong banal na trono. Naway pagpalain niyo po ang aming Sabbath School, gawin din po ang aming Divine Worship na aming gagawin sa susunod na ito. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa aming mga dalangin. Ang lahat nito ay aming hiniling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.